What's up mga kabakyard? So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng soil factory gamit ang ating bokashi compost. So meron tayo ditong 3 weeks old fermented na bokashi. At bubuksan natin ngayon kung ano nangyari sa ating fermentation ng bokashi. Let's go. Yun o. Walang foul smell, hindi siya mabaho, walang amag. So makikita nyo walang amag yan, oh. Yan mga yan, coffee grounds yan. Walang itim or green na amag. White molds, normal lang yun kung magkaroon man yung inyong bokashi compost, no, pag ferment. Pero dito wala, as in ito coco pit yan. Makikita nyo may mga kanin, hindi inamag, no. So ibig sabihin maganda yung fermentation at ready na to for further composting sa ating soil factory. So yan ang pinaka main component natin. Maglalagay rin tayo dito ng mga kahoy. Ito ay puno ng malunggay. So may mga bagong putol, may lumang putol at may mas lumang putol. Ayan, mga nakatambak, gagamitin natin. Meron din ako ditong compost, galing sa mga luma nating compost. At syempre garden soil to top yung ating compost or soil factory. Pwede kayong bumili kung may available, kahit anong lupa pwede po, no, kahit hindi garden soil, basta kung ano available sa inyong bakuran. So gawin na natin, let's go. So nalagay na natin yung ating mga malunggay, yung mga fresh na cut. Lalagyan naman natin ngayon ng bokashi brand, coffee bokashi, tinatawag ko tong kapeshi. So makikita nyo merong mga white molds, normal po yan. At ibubuhos lang natin dito para mas madali silang ma-ferment. Okay, let's go. So ayun, nilagyan ko na ng kapeshi or yung ating bokashi culture. Lalagay ko na yung lumang malunggay. So ayun, nalagay na natin yung mga lumang puno ng malunggay, mga dating naitabas na. Nagko-compose na sila at makikita nyo meron ng mga kahayupan na makakatulong sa pag-compose ng ating mga ilalagay dito. At lalagyan ko ulit ng kapeshi ang ating coffee bokashi. Okay, let's go. So yun, let's go. Next na natin ay ang ating old compost. Post na natin dyan. Ay, may sako-sako pa. Mga sako yan, nakasako kasi ito eh. Okay na yan, madidecompose din yan. Alisin na lang natin to. Kalat lang natin para lang ma-cover up yung mga butas-butas. Yun. Ayos. Ganyan natin yung ating bokashi. Kuhain natin to. Pakita ko sa inyo yung loob. Yan, oh. Walang foul smell, walang maggots. May lemon, merong karne. Ayan. Ganda guys. Hindi mabaho. So hinukay ko lang kasi syempre baka ibabaw lang yung maganda. Pero nagbe-breakdown na siya. As in sobrang lambot na. So uy, may moist. Yari. Unti-unti natin, baka yung ilalim hindi na okay eh. Anyway, let's go.
bango. Ito, buto ng manok. Whoop. Anin ko muna. Ito mga backyard, oh. Taba ng baboy. Diba? Hindi mabaho. Pe-ferment siya ng maayos. Ayos. Let's go. So, kumukuha tayo ng compost tea. Yung mga natitirang liquid na galing sa ating fermentation ng bokashi. So ayan mga backyard, no? Nailagay na natin lahat ng ating bokashi compost. Ayan yung natira. Walang mabaho talaga. Gara lang na amoy kasi parang maasim na ewan. Parang suka na ewan, pero hindi siya foul smell. Anyway, so pagka nailagay na natin yung ating bokashi compost, ilalagay na natin yung ating garden soil or kung ano pa mang soil ang gusto nyong ilagay sa ating bokashi soil factory. Let's go! Lagyan pala muna natin ulit ng ating mahiwagang kapeshi. Ito. Busin na natin to at marami pa tayong stock. Kung gusto nyong magkaroon ng kapeshi or coffee bokashi, message nyo lang po ako sa aking Facebook page. Madali po tayong kausap. Yan, bubuhusan natin yan dito. Isa pang benefit ng kapeshi natin or ating coffee bokashi, mataas sa nitrogen content ang coffee grounds, kaya dual purpose. Okay, lagyan natin ng lupa. Let's go. Parang chocolate, oh. So hindi siya papatabain natin yung lupa or bibigyan natin ng sustansya. Siguro mga 1 to 2 inch yung deep ng ating top soil. Yan. So mapapansin nyo, majority ay na cover up na. Isang bag pa lang yan. So magdadagdag ako ng isang bag. Kasya na rin siguro yan. Let's go. So ayun, no, na cover up na natin. Siguro mga 2 inches ang dalawang bag lang nagkasya na sa ating soil factory. So ngayon pwede na yung as is mga ka-backyard. Pwede nyong wag takpan, pero basta may drainage. Ang piprevent lang natin dito, kaya gusto natin takpan to, kasi baka halukayin ng aso, ng pusa, or ng daga. So tatakpan natin to for another 2 weeks. Tapos i-check natin kung well decomposted na yung ating bokashi compost sa baba, sa loob. So ayun lang mga backyard, sana nakatulong ako sa inyo about sa soil factory. If you have question, comment down below at like and share na rin. Subscribe kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat mga backyard. Bye bye.